Ang umaga ay laging may dalang pangako para kay Leo Alcazar, para sa isang arkitekto na ang buhay ay iginugol sa pagguhit ng mga linya at paghuhulma ng mga espasyo. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang blangkong papel, isang bagong pagkakataon upang lumikha. Sa edad na 55, si Leo ay hindi lamang isang pangalan sa industriya. Siya ay isang institusyon. Ang kanyang mga disenyo mula sa mga nagtataasang gusali sa puso ng Makati hanggang sa mga payapang tahanan sa tabi ng dalampasigan ay mga testamento ng kanyang paniniwala na ang arkitektura ay hindi lang pagtatayo ng istruktura, kundi pagbibigay buhay sa mga pangarap. Sa kanyang personal na santuwaryo, ang kanyang maluwag na home office na naliligo sa sikat ng araw, abala si Leo. Ang lapis na halos karugtong na ng kanyang mga daliri ay mabilis na gumuguhit sa isang malaking papel. Sa hangin ay nanunuot ang pamilyar na amoy ng bagong timplang kape at ng lumang papel. Dito sa loob ng kanyang mundo ng mga plano at sukat, nararamdaman niya ang kapayapaan. Leo darling, isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. Pumasok si Isabel, ang kanyang asawa, sa loob ng 20 taon. Sa edad na 45, taglay pa rin niya ang ganda ng isang dating beauty queen, isang gandang maingat na inaalagaan mula sa perpektong ayos ng buhok hanggang sa maniningning na mga alahas. Ngumiti ito, isang nangiting, tila kinabisado na sa harap ng salamin. Huwag mong kalimutan ang gala ng foundation mamayang gabi, paalala nito habang inaayos ang kwelyoy ng polo ni Leo. Lahat ng importanteng tao ay darating. We have to be there. Tumango si Leo, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Isabel, ang kanyang magandang asawa. Siya ang huling obra maestra na idinagdag niya sa kanyang perpektong buhay. Ngunit minsan sa mga sandaling tulad nito, nararamdaman niya na ang pagmamahal ni Isabel ay tulad ng kanyang mga proyekto, mas nakatuon sa panlabas na anyo sa kung ano ang makikita ng iba. Siyempre, sagot niya, hindi ko yun makakalimutan. Bumalik si Isabel sa pag-aasikaso ng kanyang sarili at si Leo ay muling yumuko sa kanyang trabaho. Ngunit ilang sandali pa, isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang kanang braso. Nagsimula ito bilang isang bahagyang pamamanhid na mabilis na naging isang bigat na hindi niya makontrol. Ang lapis na hawak niya ay biglang bumitaw at gumulong sa sahig na gawa sa nara. Sinubukan niyang abutin ito, ngunit ang kanyang kamay ay ayaw sumunod. Isang alon ng pagkalito at takot ang bumalot sa kanya. Ang mga linya sa blueprint sa kanyang harapan ay nagsimulang lumabo. Ang pamilyar na amoy ng kape ay tila naglaho. Sinubukan niyang tawagin ang pangalan ng asawa, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang ungol na hindi niya makilala. Naramdaman niya ang pag-ikot ng buong silid. Nahihilo siya. Ang huli niyang nakita ay ang gulat na mukha ni Isabel. Ang perpektong ngiti nito ay napalitan ng isang maskara ng pagkasindak bago ang lahat ay nilamon ng kadiliman. Ang unang gumising kay Leo ay ang nakakasilaw na puti. Puti ang kisami puti, ang mga dingding puti, ang kumot na nakabalot sa kanya. May amoy ng gamot at antiseptiko sa hangin. Nasaan ako, ospital? Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay parang isang mabigat na bato, isang dayuhang bagay na nakakabit sa kanya, na ayaw sumunod sa utos ng kanyang isipan. Iginapang niya ang kanyang kaliwang kamay patungo sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang magsalita, humingi ng tulong, ngunit walang boses na lumabas. Tanging isang mahinang tunog, isang garalgal na puno ng kawalan ng pag-asa. Dito nagsimula ang tunay na takot. Nakakulong siya. Nakakulong siya sa loob ng sarili niyang katawan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel, kasunod ang isang doktor na may seryosong mukha. Nakita ni Leo ang bakas ng pag-iyak sa mga mata ng kanyang asawa
Ngunit may iba pa siyang napansin, isang kontroladong pag-arte. "He's awake," sabi ng doktor. Lumapit si Isabel sa tabi ng kama. "Leo, darling, naririnig mo ba ako?" Tumango si Leo buong lakas. Gusto niyang sumigaw magtanong, ngunit ang tanging nagawa niya ay titigan ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kaliwang kamay. Ang haplos nito ay mag-aalangan malamig. Hindi ito ang mainit na haplos na inaasahan niya. "Nagka-stroke ka, Leo, malumanay," nasabi ni Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin ng diretso sa kanya. Tila mas abala ito sa pagmamasid sa reaksyon ng doktor. "Pero huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat." Ngunit sa mga mata ni Leo na ngayon ay mas matalas ang pagmamasid dahil sa pagkabigo ng ibang mga pandama, may mali sa lahat. Narinig niya ang pag-uusap nila ng doktor sa labas ng silid, kanina mga pabulong na salita na hindi niya lubos na naintindihan. Ngayon, sa kanyang harapan, ang ipinapakitang pag-aalala ni Isabel ay tila isang pagganap para sa manonood. Nang lumabas ang doktor, naiwan silang dalawa. Umupo si Isabel sa silyang katabi ng kama, kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-text. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Maya-maya, itinapat niya ito sa kanyang tainga. "Yes, tita." "I'm at the hospital now," pabulong, ngunit kontrolado ang boses ni Isabel. "It's bad, but we have to manage the news. I don't want this leaking to the press yet." Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao. Ang kumpanya, ang sasabihin ng mga tao. Iyon ang mga salitang narinig ni Leo. Hindi, "Kumusta na ang asawa ko?" Hindi, ano ang pag-asa niyang gumaling doon sa puting silid na yon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang kondisyon. Narinig ni Leo sa unang pagkakataon ang isang bagay na mas malinaw kaysa sa anumang sigaw, ang lamig sa boses ng kanyang asawa. Ang unti-unting paglitaw ng isang katotohanang matagal nang nagtatago sa likod ng mga ngiti at mga sosyal na pagtitipon. Bumaling si Isabel sa kanya, napansin ang kanyang matamang pagtitig. Agad itong ngumiti, isang ngangiting pilit. "Magpahinga ka na, darling. I'm here. Hindi kita iiwan." Ngunit habang tinititigan niya ito, alam ni Leo na sa isang paraan, iniwan na siya nito. Ang Leo Alcazar, nakilala nito, ang malakas, ang makapangyarihan, ang tagapagbigay, ay biglang naglaho at ang naiwan sa kama ay isang pasanin. Ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata. Ang biglaang katahimikan ay hindi lamang ang pagkawala ng kanyang boses. Ito ang simula ng isang mahaba at malungkot na pananahimik kung saan ang tanging maririnig niya ay ang mga kasinungalingang unti-unting lumilinaw sa bawat araw na dumadaan. Lumipas ang 2 linggo. Si Leo Alcazar ay nakauwi na mula sa ospital, ngunit ang pag-uwi ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Ang kanyang tahanan, isang obra maestrang, siya mismo ang nagdisenyo, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang marangyang kulungan. Ang bawat pasilyo ay tila humaba, at ang bawat silid ay puno ng alingaw-ngaw ng katahimikang hindi niya kayang basagin. Si Isabel ang nag-asikaso ng lahat. Ngunit ang kanyang pag-aasikaso ay tila pang-opisina, mahusay organisado, ngunit walang init. Ipinahanda niya ang master bedroom, nagpalagay ng mga ramp para sa wheelchair at bumili ng pinakamodernong hospital bed. Ginawa niya ang lahat ng dapat gawin ng isang asawa, ngunit sa paraan ng isang epektibong manager, hindi ng isang nagmamahal na kabiyak. "Kailangan natin ng full-time caregiver, isang professional," sabi ni Isabel isang umaga habang kausap ang isang ahensya sa telepono, sapat na malakas para marinig ni Leo mula sa kanyang wheelchair. "Someone qualified, physical therapist preferably. Ang bayad ay hindi problema.
Hindi problema ang bayad. Para kay Leo ang mga salitang yon ay parang sampal. Ang kanyang halaga ngayon ay nasusukat sa kung magkano ang kayang ibayad para sa kanyang pag-aalaga. At doon pumasok sa kanilang buhay si Clara Santos. Isang hapon, habang si Leo ay nakaupo sa tabi ng malaking bintana sa sala, nakatanaw sa hardin na unti-unti nang nawawalan ng buhay, isang lumang kotse ang huminto sa tapat ng kanilang malaking gate. Bumaba mula rito ang isang babaeng payat. May dalang isang simpleng bag at nakasuot ng unipormeng puti at sapatos na halatang luma ng ngunit malinis. Siya si Clara. Sa edad na 28, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kapaguran, ngunit mayroon ding determinasyon. Galing pa siya sa Laguna bumiyahe ng halos 3 oras para sa panayam na ito. Sa kanyang isipan, ang tanging mahalaga ay makuha ang trabaho. Kailangan niya ito para sa mga gamot at pagpapagamot ng kanyang inang may sakit sa bato. Pinapasok siya ng isang kasambahay sa loob ng mansyon. Namangha si Clara, sa karangyaan ang sahig, nagawa sa Italian marble, ang mga mamahaling painting sa dingding, ang chandelier na parang ulan ng mga diamante. Ngunit sa ilalim ng lahat ng kislap na yon, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig. Isang kalungkutan na tila kumakapit sa mga pader. Ang bahay ay parang museo, magandang ngunit walang buhay. Inihatid siya sa isang maliit na opisina kung saan naghihintay si Isabel. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na sanay na si Clara ang tingin ng mayayaman sa mga taong tulad niya na nangangailangan. Clara Santos, tanong ni Isabel habang binabasa ang kanyang resume. Licensed physical therapist. Good. Ngumiti si Clara. Opo, ma'am. Ang trabaho ay simple pero demanding, diretsong sabi ni Isabel. Hindi inaalis ang tingin sa papel. You will be Mr. Alcazar's full-time therapist and caregiver. Ibig sabihin, ikaw ang bahala sa kanyang ehersisyo, pag-inom ng gamot, pagligo, lahat. Discretion is key. Ano man ang makita o marinig mo sa bahay na ito, dito lang mananatili. Walang personal na tawag sa oras ng trabaho. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Maliwanag po, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Sige, sumunod ka sa akin. I want you to meet my husband. Sinundan ni Clara si Isabel palabas ng opisina patawid sa malawak na sala. Doon sa tabi ng bintana, nakaupo si Leo Alcazar sa kanyang wheelchair. Nakatalikod ito sa kanila, ang kanyang balikat ay bahagyang nakakuba. Tila isang anino sa sarili nitong tahanan. Leo, darling, tawag ni Isabel. Ang boses ay biglang naging malambing. This is Clara, your new therapist. Dahan-dahang umikot ang wheelchair. At sa unang pagkakataon, nagtama ang mga mata ni Leo at Clara. Nakita ni Clara ang isang lalaking wasak. Hindi lang ang katawan kundi pati ang espiritu. Ang kanang bahagi ng mukha nito ay bahagyang nakalaylay, isang klasikong senyales ng stroke. Ngunit ang kanyang mga mga mata niya ay buhay. At sa mga matang yon, nakita ni Clara ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw ng galit, pagkabigo, at matinding kalungkutan. Hindi siya nakakita ng isang pasyente. Nakakita siya ng isang bihag. Si Leo sa kanyang panig ay inaasahan ng isa na namang mukha na titingin sa kanya na may halong awa. Awa na kinasusuklaman niya. Ngunit ang tingin ni Clara ay iba. Mayroong profesional na pagtatasa sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding pag-unawa. Tinitingnan siya nito hindi bilang isang sirang bagay, kundi bilang isang taong may nararamdaman. Lumapit si Clara, isang maliit at magalang na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya natinag sa itsura ni Leo. Magandang hapon po, Mr. Alcazar, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Ako po si Clara Santos, ang inyong physical therapist. Nandito po ako para tulungan kayo. Hindi siya gumamit ng sir. Ginamit niya ang apelyido nito, isang pagkilala sa kung sino siya noon at kung sino pa rin siya ngayon.
Sinubukan ni Leo na tumango. Isang maliit na paggalaw, ngunit nangailangan iyon ng lahat ng kanyang lakas. Tinitigan niya ang babaeng nasa kanyang harapan. Sa kabila ng simpleng anyo, mayroon itong tindig ng isang taong hindi madaling matinag. Umalis si Isabel, may kausap na naman sa telepono. Naiwan sina Clara at Leo sa sala. Hindi nagsalita si Clara. Hinayaan niya lang ang katahimikan. Maya-maya, lumuhod siya ng bahagya para maging kapantay ng kanyang mukha. Alam ko po na mahirap ito, pabulong niyang sabi. Pero ang unang hakbang po sa paggaling ay ang pagtanggap na kailangan natin ng tulong. At hindi po kayo nag-iisa dito. Walang salitang namutawi kay Leo, ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang gumalaw sa loob niya. Sa loob ng maraming araw, na napaliligiran siya ng mga pekeng ngiti at pilit na pag-aalala, ang simpleng katapatan sa boses ng estrangherang ito ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, mula nang siya'y magkasakit, naramdaman niya ang isang bahagyang pag-asa. Siguro hindi pa ito ang katapusan. Siguro ito ay isang bagong simula lamang gaano man ito kasakit. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng bagong ritmo sa mansyon ng mga Alcazar. Isang ritmong idinidikta ng mga sesyon ng physical therapy ng tahimik na pag-uusap na walang salita at ng unti-unting pagbabalik ng kaunting pag-asa. Nagsisimula ang araw ni Clara bago pa man sumikat ang araw. Pagkatapos ng mabilis na almusal sa kusina, inaakyat na niya ang gamutan at pagkain ni Leo. Bawat kilos niya ay may dalang kahusayan at respeto. Hindi niya tinatrato si Leo bilang isang inutil, kundi isang kasosyo sa kanyang sariling paggaling. Magandang umaga, Mr. Alcazar. Bati niya palagi na may kasamang matatag na ngiti. Oras na po para sa ating mga ehersisyo. Sa una si Leo ay puno ng pagtutol. Ang bawat pagtatangkang igalaw, ang kanyang kanang braso o binti, ay nagdudulot ng matinding pagkabigo. Ang dating katawan na kayang magbuhat ng mabibigat na materyales at maglakad sa mga construction site ng buong araw ay isa na ngayong traidor. Ang galit ay namumuo sa kanyang dibdib at ang tanging paraan para maipahayag ito ay sa pamamagitan ng isang malalim na ungol o isang marahas na pag-iling ng ulo. Ngunit si Clara ay hindi natitinag. Sige lang po, ilabas niyo lang po ang galit, mahinahon niyang sasabihin. Karapatan niyo pong maramdaman yan. Pero pagkatapos po niyan, subukan po natin ulit. Hindi siya sumusuko. Dahan-dahan, sa ilalim ng matiyagang paggabay ni Clara, nagsimulang makipagtulungan si Leo. Naging ritual nila ang mga ehersisyo sa umaga. Pagkatapos noon, tutulungan siya ni Clara na maligo at magbihis. Ginagawa niya ang lahat ng may dignidad, palaging tinitiyak na si Leo ay komportable at hindi nahihiya. Ang pinakapaboritong bahagi ng araw ni Leo ay ang hapon. Ito ang oras na itutulak siya ni Clara sa kanyang wheelchair palabas sa hardin. Ang hardin na yon ay isa sa mga unang proyektong dinisenyo niya para sa kanilang tahanan, isang santuwaryo ng mga katutubong halaman, mga namumulaklak na bougainvillea at isang maliit na fish pond na may mga gumagalaw na koi. Ngunit mula nang siya'y magkasakit, tila napabayaan na rin ito tulad niya. Kailangan din po ng halaman ang sikat ng araw at alaga para mabuhay, sabi ni Clara, isang hapon habang inaalis ang ilang mga tuyong dahon mula sa isang halaman ng gumamela. Parang tao lang din po. Naupo si Clara sa isang bangkong bato sa tabi niya. Sa halip na punuin ang katahimikan ng mga walang kwentang salita, naglabas siya ng isang libro. Nagbabasa po ako ngayon ng mga tula ni Pablo Neruda, sabi niya. Gusto niyo po bang marinig? Tumango si Leo. At sa malumanay niyang boses binasa ni Clara ang mga salita ng pag-ibig at kalungkutan. Para kay Leo ang mga tulang yon ay naging kanyang boses. Ang mga salitang hindi niya masabi ay binibigkas ni Clara para sa kanya. Sa mga sandaling iyon sa hardin, nakakalimutan niya ang kanyang kondisyon. Siya ay isang lalaki lamang na nakikinig sa isang magandang kwento.
Minsan nagpapatugtog si Clara ng mga lumang plaka mula sa koleksyon ni Leo, mga kundi man mga sonata ni Beethoven. Ang musika ay pumupuno sa bahay, isang bagay na matagal nang nawala. Ang mga kasambahay ay napapangiti. Tila may buhay na bumabalik sa mansyon. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Isabel ay lalong nagiging isang multo sa sariling pamamahay. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga importanteng lakad. Lunch meeting kasama ang mga asawa ng business partners high tea para sa isang charity at gabi-gabing mga social event. I have to maintain our social standing, Leo. Paliwanag niya isang gabi habang nag-aayos sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng isang makinang na gown. Para ito sa kumpanya, para sa atin. Ngunit hindi na naniniwala si Leo. Nakikita niya ang kislap sa mga mata nito. Hindi ito kislap ng sakripisyo, kundi ng pananabik na makatakas. Makatakas mula sa may sakit na asawa, mula sa malungkot na bahay. Minsan naririnig niya ang mga pabulong na pag-uusap ni Isabel sa telepono. Hindi okay lang siya. The therapist is taking care of everything. Oo, syempre namimiss ko na kayo. Just a little more patience. Sino ang kausap niya, tanong ni Leo sa sarili. Isang kaibigan, isang kamag-anak, o may iba pa? Ang laso ng pagdududa ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema, mas masakit kaysa sa epekto ng stroke. Isang hapon, habang nasa hardin sila ni Clara, isang mamahaling sports car ang pumasok sa gate. Bumaba mula rito ang isang lalaking mas bata, matipuno at mayabang ang tindig. Lumabas si Isabel mula sa bahay para salubungin. Ito isang nangiting hindi nakikita ni Leo kapag silang dalawa lang ang magkasama. Nagyakapan sila, isang yakap na tila masyadong matagal, masyadong malapit. Nakita ni Clara ang pagbabago sa mukha ni Leo. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang kaliwang kamay ay kumuyom. Mabilis na ibinaling ni Clara ang atensyon ni Leo. Mr. Alcazar, tingnan niyo po. May pugad ng ibon doon sa puno ng mangga. Itinuro niya ito at napatingin si Leo. Sa isang sandali nawala ang galit na palitan ng pagkamangha sa munting himala ng kalikasan. Nang bumalik ang tingin ni Leo sa may gate, wala na sina Isabel at ang lalaki. Pumasok na sila sa loob. Hindi na sila nag-usap patungkol doon, ngunit alam ni Clara na may nakita si Leo at alam ni Leo na alam ni Clara. Sa kanilang katahimikan, isang lihim na pangunawa ang nabuo. Si Clara ay hindi na lamang isang tagapag-alaga. Siya ay naging isang saksi, isang kaalyado sa isang digmaang hindi pa opisyal na nagsisimula. Nang gabing iyon, bago umuwi si Clara sa kanyang maliit na kwarto, sa likod ng mansyon, lumapit siya sa wheelchair ni Leo. Magpahinga na po kayo, sabi niya. Bukas po susubukan nating paabuti ng inyong kamay sa mga bulaklak. Isang maliit na hakbang lang po bawat araw. Tumango si Leo. At sa kanyang mga mata, may nakita si Clara na hindi niya pa nakikita dati, hindi lang pag-asa kundi determinasyon. Ang mga bulong sa hardin, mga tula musika, at mga lihim na sulyap ay nagsisimula nang gisingin ang natutulog na leon sa loob ni Leo Alcazar. I-relax niyo lang po ang balikat, mahinahong bilin ni Clara. Huminga po ng malalim. Pagkatapos, subukan nating iangat ang braso. Kahit konti lang po. Nasa loob sila ng maliit na therapy room na ipinasadya ni Isabel sa isang sulok ng mansyon. Kumpleto ito sa gamit mga parallel bar therapy balls at iba't ibang bigat ng dumbbells. Ngunit para kay Leo, ang silid na ito ay isang silid ng pagpapahirap, isang paalala ng lahat ng bagay na hindi na niya kayang gawin. Nakatayo si Clara sa kanyang tabi habang si Leo ay nakaupo sa gilid ng therapy bed. Ang kanyang kaliwang braso ay nakaalalay sa kanang braso ni Leo na parang isang walang buhay na bagay na nakasabit sa kanyang tagiliran. Sa loob ng maraming linggo ito, ang naging ritual nila. Pag-uunat, pagbabaluktot, mga ehersisyong paulit-ulit, ngunit tila walang pinatutunguhan. Ang pagkabigo ay isang mapait na lasa sa bibig ni Leo. Ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata
at sinubukan. Pinadaloy niya ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang kalooban mula sa kanyang isipan patungo sa kanyang kanang braso. Naramdaman niya ang pag-igting ng mga kalamnan. Sa kanyang balikat, isang pamilyar na kuryente, ngunit ang braso ay nanatiling hindi gumagalaw. Isang ungol ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang lalamunan. Dinig na dinig ang galit dito. Okay lang po yan agad, nasabi ni Clara, hindi inaalis ang kanyang kamay. Ang kanyang haplos ay matatag at nakakakalma. Subukan po natin ang mga daliri. Minsan doon po nagsisimula. Inilipat ni Clara ang kanyang atensyon sa kamay ni Leo. Kinuha niya ito at dahan-dahang iminasahe ang bawat daliri. Binubuhay ang mga natutulog na nerbiyos. Ang kanyang mga kilos ay banayad, ngunit may tiwala. Isipin niyo pong may hawak kayong lapis pabulong niyang sabi. Yung paborito niyong lapis na palagi niyong gamit sa pagguhit. Isipin niyo po ang pakiramdam nito sa inyong mga daliri. Naalala ni Leo. Ang makinis na kahoy ang bigat nito, ang paraan ng pag-ukit ng graphite sa papel, isang alon ng pangungulila, ang bumalot sa kanya. Iyon ang buhay niya. Iyon ang siya. Ang kanyang mga kamay, ang gumuhit ng mga pangarap, hindi lang para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ngayon ang kamay na yon ay isa na lamang dayuhan. Biglang sa gitna ng kanyang kalungkutan, naramdaman niya ito. Isang bahagyang kislot. Isang halos hindi maramdamang pagkurba ng kanyang hintuturo. Napamulat si Leo ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Tumingin siya sa kanyang kamay pagkatapos ay kay Clara. Nakita rin ito ni Clara. Ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag. Ayan na po bulong niya puno ng pananabik. Naramdaman ko po. Subukan niyo po ulit. Muling nag-concentrate si Leo. Sa pagkakataong ito, hindi galit ang nagtulak sa kanya, kundi isang bagong tuklas na pag-asa. Inisip niya ang kamay ni Clara na nakapatong sa kanya. Ang init, ang buhay. Dahan-dahan parang isang bulaklak na sumisibol mula sa tigang na lupa, ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumuyom. Hindi ito isang ganap na pagkuyom, ngunit isang paggalaw. Isang maliit milagrosong paggalaw. At sa paggalaw na yon, ang kanyang kamay ay bahagyang humawak sa kamay ni Clara. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Leo. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng tagumpay. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng kadiliman ito, ang unang sinag ng liwanag. Naluha na rin si Clara, ngunit agad niya itong pinunasan. Sabi ko na po sa inyo sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Kaya niyo po. Kailangan lang po ng tiyaga. Sa mga sumunod na oras ang therapy room ay hindi na naging silid ng pagpapahirap. Naging laboratorio ito ng mga posibilidad. Paulit-ulit nilang sinubukan ang paggalaw. Ang bawat kislot, gaano man kaliit, ay isang malaking tagumpay. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Leo ay hindi na lamang isang pasibong tagatanggap ng tulong. Siya ay isang aktibong kalahok sa kanyang muling pagkabuhay. Nang hapong yon, puno ng tuwa hinanap ni Clara si Isabel. Nakita niya ito sa sala, abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Ma'am Isabel, magalang na tawag ni Clara. Tumingin si Isabel, bahagyang naabala. Yes, Clara, what is it? May maganda po akong balita. Nakangiting sabi ni Clara. Si Mr. Alcazar po. Naigagalaw na po niya ng bahagya ang mga daliri sa kanang kamay niya. Humawak po siya sa kamay ko kanina. Inaasahan ni Clara na makikita ang parehong tuwa sa mukha ni Isabel. Inaasahan niya ang isang yakap o kahit man lang isang masayang sigaw. Ngunit ang nakuha niya ay isang blangkong tingin. O sabi lang ni Isabel bago ibinalik ang tingin sa kanyang telepono. That's good. Keep up the good work. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clara. Iyon lang. Walang tanong. Walang pananabik na makita ang asawa. Bumalik si Clara sa silid ni Leo. Nakatulog na ito sa kanyang wheelchair. Ang pagod ay bakas sa kanyang mukha.
ngunit may isang bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Alam ni Clara na masaya ito. Nang magising si Leo, naroon pa rin si Clara sa tabi niya. Ang tuwa sa mukha ng dalaga ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Tumingin si Leo sa kanya nagtatanong. Itinuro niya ang pinto senyales kung nasaan si Isabel. Umiling si Clara, pagkatapos ay dahan-dahang ikinuwento kung ano ang nangyari. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang mga mata at ang kanyang malungkot na pagtango ay sapat na. Naintindihan agad ni Leo. Ang kanyang munting tagumpay ay hindi isang magandang balita para sa kanyang asawa. Siguro para kay Isabel mas madaling alagaan ang isang lalaking walang pag-asa. Mas madaling kontrolin. Ang isang Leo Alcazar na gumagaling ay isang banta. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa puso ni Leo. Ang digmaan ay hindi lang laban sa kanyang paralisadong katawan. Ang tunay na kalaban ay natutulog sa kabilang silid. Tinitigan niya si Clara. Sa kanyang mga mata may bagong pag-unawa. Dahan-dahan muli niyang sinubukang igalaw ang kanyang kanang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito ipinatong sa kamay ni Clara. Sa halip, itinaas niya ang kanyang hintuturo at dahan-dahan itong inilagay sa kanyang sariling mga labi. Isang senyas, huwag kang maingay. Sikreto lang natin to. Tumango si Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit meron ding katapatan. Sa sandaling iyon, ang kanilang relasyon ay nagbago. Hindi na lamang ito sa pagitan ng isang pasyente at ng kanyang therapist. Isang alyansa ang nabuo sa gitna ng katahimikan, isang alyansang itinayo sa isang maliit mahinang pagkilos, ngunit may bigat ng isang pangakong hindi masisira. Ang munting tagumpay sa therapy room ay naging isang lihim na nagbigay ng panibagong lakas kina Leo at Clara. Bawat araw sa likod ng mga nakasarang pinto, nagpapatuloy ang kanilang pagsasanay. Ang mga bahagyang kislot sa daliri ni Leo ay naging mas kontroladong paggalaw. Unti-unti nagagawa na niyang isara ang kanyang kamao at pagkatapos ay dahan-dahang buksan ito muli. Ang bawat maliit na pag-unlad ay ipinagdiriwang nila sa katahimikan sa pamamagitan lamang ng isang makahulugang tinginan at isang munting ngiti. Sa harap ni Isabel, sila'y umaarteng tila walang pagbabago. Ipinapakita pa rin ni Clara ang parehong antas ng propesyonal na pag-aalaga, habang si Leo ay nananatiling tahimik at tila walang pag-asa sa kanyang wheelchair. Natutunan niyang itago ang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata at palitan ito ng blangkong titig tuwing nasa paligid ang kanyang asawa. Isang maulan na hapon, habang si Leo ay nagpapahinga sa kanyang silid, naisipan ni Clara na ayusin ang sala. Bihirang gamitin ang lugar na yon, ngunit napansin niyang nag-iipon na ng alikabok ang mga muebles. Habang pinupunasan niya ang isang mamahaling side table na gawa sa salamin, napansin niya ang isang tablet computer na naiwan doon. Ito ang tablet ni Isabel. Pamilyar sa kanya ang mamahaling leather case nito. Akmang aalisin niya ito para punasan ang ilalim ng biglang umilaw ang screen. Isang notifikasyon mula sa email ang lumitaw, nagpapakita ng isang bahagi ng mensahe. Ang pangalan ng nagpadala ay Prime Properties PH at ang subject ay Ritagaytay Property Final Offer. Napatigil si Clara. Tagaytay. Iyon ang lugar na madalas ikwento sa kanya ni Leo sa pamamagitan ng mga larawan at mga sulat sa papel, ang kanilang bahay bakasyunan. Isang lugar na puno ng masasayang alaala kung saan sila nagdiriwang ng Pasko, kung saan lumaki ang kanilang nag-iisang anak na ngayon ay nasa ibang bansa na. Iyon daw ang paboritong lugar ni Leo sa buong mundo. Ang kuryosidad na may halong masamang kutob ay nanaig kay Clara. Alam niyang mali isang paglabag sa tiwala, ngunit ang kanyang katapatan ay mas nakatuon na ngayon sa kapakanan ni Leo. Sa nanginginig na kamay, pinindot niya ang screen. Dahil hindi nakalock ang tablet, bumungad sa kanya ang buong email. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita.
at ang kanyang hininga ay tila napigil. Ito ay isang email thread sa pagitan ni Isabel at ng isang real estate broker. Malinaw na malinaw ang usapan ang pagbebenta ng bahay sa Tagaytay. May mga kalakip na dokumento mga alok mula sa mga interesadong bumili at isang draft ng Deed of Absolute Sale. Ngunit ang pinakanakagigimbal na bahagi ay ang isang pangungusap mula sa broker. "Don't worry, Mrs. Alcazar. The special power of attorney you provided is sufficient. We can proceed with the transaction even without Mr. Alcazar's physical signature on the final documents." Special power of attorney. Isang kasulatan ng kapangyarihan. Napaupo si Clara sa pinakamalapit na sofa, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kaba. Ang pagbebenta ay hindi lamang isang simpleng desisyon. Ito ay isang pagkilos na isinasagawa sa likod ni Leo at ginagamit ni Isabel ang isang legal na dokumento para isakatuparan ito. Naalala niya ang isang kwento ni Isabel. Ilang linggo na ang nakalipas, sinabi niya ito sa isang kaibigan sa telepono na narinig ni Clara. "Hay nako, buti na lang. At pinapirma ko si Leo ng ESPA bago pa siya na-stroke. Para daw mas madali ang pag-manage sa mga negosyo at ari-arian. Si I'm always one step ahead." Noon, inakala ni Clara na iyon ay isang tanda ng pagiging praktikal. Ngayon, nakikita niya ito sa ibang liwanag. Ito ay isang sandata. Isinara niya ang tablet at ibinalik ito sa eksaktong lugar kung saan niya ito natagpuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Anong gagawin niya? Isang matinding panloob na debate ang naganap sa kanyang isipan. Isa lang siyang empleyado. Wala siyang karapatang makialam sa personal na buhay at ari-arian ng mag-asawa. Kung malaman ni Isabel ang kanyang ginawa, tiyak na mawawalan siya ng trabaho. At paano na ang kanyang ina? Paano na ang pagpapagamot nito? Ang takot ay kumapit sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Leo. Ang tiwala sa mga mata nito, ang kanilang lihim na alyansa. Ang bahay sa Tagaytay ay hindi lang isang ari-arian. Ito ay isang piraso ng kaluluwa ni Leo. Ang ipagbili iyon nang wala siyang kaalam-alam ay hindi lang isang transaksyon. Ito ay isang pagnanakaw ng mga alaala. Isang pagtataksil sa pinakamalalim na antas. Ang kanyang katapatan kay Leo ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Ang kanyang konsensya ay hindi siya patatahimikin. Tumayo siya puno ng bagong determinasyon. Kailangang malaman ni Leo. Ngunit paano? Paano niya ipapaliwanag ang isang komplikadong legal na sitwasyon sa isang taong hindi makapagsalita? Naglakad siya pabalik sa silid ni Leo. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Ang bawat patak ay tila sumasalamin sa bigat na nararamdaman niya. Binuksan niya ang pinto. Gising na si Leo nakatingin sa bintana. Pinapanood ang pagbagsak ng ulan. Tumingin ito sa kanya at sa isang tingin lang, alam ni Leo na may mali. May dalang mabigat na balita ang kanyang tagapag-alaga. Lumapit si Clara, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Umupo siya sa tabi nito, huminga ng malalim at naghandang sabihin ang isang katotohanang babago sa lahat. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Si Leo na may matalas ng pakiramdam dahil sa limitasyon ng kanyang katawan ay agad na napansin ang pagbabago sa kilos ni Clara. Wala na ang kalmadong presensya nito. Napalitan iyon ng isang hindi mapakaling enerhiya. Tinitigan niya ito, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Anong nangyari?" Lumapit si Clara sa mesa sa tabi ng kama ni Leo. Kumuha siya ng isang blankong papel mula sa isang maliit na drawer at isang ballpen. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang mga ito. Umupo siya sa isang silya sa tapat ni Leo, isinara ang pinto ng silid at huminga ng malalim. "Mr. Alcazar," panimula niya, ang kanyang boses ay isang pabulong. "May kailangan po kayong malaman at patawarin niyo po ako sa paraan kung paano ko ito nalaman." Itinuon ni Leo
Ang lahat ng kanyang atensyon sa kanya. Ang kanyang buong pagkatao ay nakasentro sa pag-unawa sa kung ano ang susunod na sasabihin ng babae. Dahan-dahan isinulat ni Clara sa papel ang mga salitang simple ngunit mabigat. Hindi niya isinulat ang lahat ng detalye, pinili niya ang mga pinakamahalaga. Bahay sa Tagaytay. Tumigil siya at ipinakita ito kay Leo. Tumango si Leo, naghihintay ng kasunod. Nagpatuloy si Clara sa pagsusulat. Ibinebenta ni Ma'am Isabel. Nang mabasa ito ni Leo, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. Ang bahay sa Tagaytay, ang kanyang santuwaryo. Bakit bago pa man siya makapag-react, may idinagdag pang isinulat si Clara ang salitang nagpabago sa lahat. Lihim, ginagamit ang special power of attorney. Ang mga salitang yon ay tumama kay Leo na parang kidlat. Special power of attorney. Naalala niya. Isang araw mga ilang buwan bago siya ma-stroke, nilapitan siya ni Isabel. May dala itong mga dokumento. Darling, pipirmahan mo lang ito malambing na sabi nito noon. Para lang ito sa mga negosyo. Para kung may mga kailangan akong asikasuhin at wala ka o nasa abroad ka, hindi maantala ang lahat. It's just for convenience. Nagtiwala siya. Hindi na niya binasa ng maigi. Pumirma siya. Ang pirma na yon na ibinigay niya ng buong pagtitiwala ay ang mismong pirma na ginagamit ngayon para unti-unti siyang nakawan. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Leo. Hindi ito ang mabagal na galit ng pagkabigo, kundi isang rumaragasang apoy ng pagkakanulo. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Ang kanyang kaliwang kamao ay kumuyom ng napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog na hindi na lang basta garalgal, kundi isang tunog ng isang nasugatang hayop. Nakita ni Clara ang pagbabagong anyo sa kanyang harapan. Ang malungkot at walang pag-asang lalaki ay biglang naglaho. Ang pumalit ay ang Leo Alcazar na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng korporasyon, isang leon na ginising mula sa pagkakatulog. Nanginig ang buong katawan ni Leo sa galit. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang mga salita ay ayaw pa ring lumabas. Sa kanyang frustrasyon, buong lakas niyang hinampas ang braso ng kanyang wheelchair gamit ang kanyang kaliwang kamay. Shh, Mr. Alcazar. Kalma lang po, nag-aalalang sabi ni Clara. Hinawakan ng kanyang balikat. Baka may makarinig po sa atin. Tumingin si Leo sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita ni Clara ang isang desperadong tanong. Anong gagawin natin? Huminga siya ng malalim. May naisip po akong paraan, pero kailangan ko po ang tulong niyo. Ibinigay niya ang ballpen at ang papel kay Leo. Sa nanginginig, ngunit determinado na kaliwang kamay, kinuha ito ni Leo. Mahirap. Ang pagsusulat gamit ang hindi sanay na kamay ay isang hamon. Ngunit ang galit na nag-aalab sa kanya ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang lakas. Itinuro ni Clara ang sarili. Sino ang kakausapin ko, isinulat niya. Tinitigan ni Leo ang papel. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-isip. Hindi pwedeng basta-basta. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong hindi masisilaw sa pera o impluwensya ni Isabel. Isang taong may utang na loob sa kanya, hindi sa material na bagay, kundi sa pagkakaibigan. Isa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Sa hirap at pilit iginuhit ni Leo ang mga letra sa papel. Ang bawat letra ay magulong ngunit nababasa. M-A-R-C-O, Marco. Marco de Silva, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Isang abogado. Isang magaling na abogado. Sila ang magkasama sa hirap at ginhawa bago pa man dumating si Isabel sa buhay niya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, dahil na rin sa kaabalahan at sa banayad na pagtutol ni Isabel sa kanilang pagkakaibigan, unti-unti silang nagkalayo. Ngayon, si Marco ang tanging pag-asa niya. Naintindihan agad ni Clara
Tumango siya. Paano ko siya makakausap? Isinulat niya ulit. Muling nagsulat si Leo. Sabihin mo, urgent. Tungkol sa old times. Old times. Iyon ang kanilang code. Ang kanilang sikretong salita para sa mga bagay na sila lang ang nakakaalam. Itinago ni Clara ang papel sa kanyang bulsa. Tumingin siya kay Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko po ito, sabi niya. Hahanapin ko po si Attorney Marco de Silva. Sa sandaling iyon, ang silid na puno ng sakit at pagkabigo ay naging isang war room. Ang isang pirasong papel na may lamang ilang salita ay naging kanilang unang battle plan. Nang gabing iyon, hindi natulog si Leo. Ang kanyang isip ay abala sa pagpaplano. Ang kanyang katawan ay maaaring mahina, ngunit ang kanyang isipan, ang isipan ng isang arkitekto na sanay magdisenyo at magstratehiya, ay mas matalas kaysa dati. Alam niyang hindi ito magiging madali. Si Isabel ay tuso at may mga koneksyon. Ngunit mayroon din siyang sandata na hindi inaasahan ni Isabel, si Clara, isang tapat na kaalyado, at ang katotohanan na unti-unting lumilinaw sa gitna ng katahimikan. Ang unang hakbang ay naisagawa na. Ngayon, kailangan na lang nilang hintayin ang pagdating ng kanilang mga kakampi. Kinabukasan, ang bawat kilos ni Clara ay may dalang bigat at panganib. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa bawat sulok ng mansyon. Nag-research siya sa internet at nahanap ang numero ng opisina ni Attorney Marco de Silva. Ang kaba ay halos magpatigil sa kanyang paghinga nang i-dial niya ang mga numero gamit ang kanyang mumurahing cellphone habang nagtatago sa maliit na utility room sa likod bahay. De Silva Law Office, good morning, sagot ng isang profesional na boses sa kabilang linya. Magandang umaga po, nauutal na, sabi ni Clara. Maaari ko po bang makausap si Attorney De Silva personal po sana? May I know who's calling, and regarding what matter, tanong ng sekretarya. Ang tono ay halatang naghihinala. Huminga ng malalim si Clara, inaalala ang mga salitang ipinasulat ni Leo. Pakisabi na lang po, tumatawag po ako para sa isang matandang kaibigan. Pakisabi po tungkol ito sa old times. Maiintindihan na po niya. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ng sekretarya, please hold. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras para kay Clara. Maya-maya, isang malalim at baritonong boses ang narinig niya. This is Marco de Silva. Who is this? Attorney, panimula ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako po si Clara Santos. Ako po ang therapist ni Mr. Leo Alcazar. Isang sandali ng katahimikan ulit. Pagkatapos ay naging seryoso ang boses ni Marco. Si Leo, anong nangyari sa kanya? I heard he had a stroke, pero ayaw akong papasukin ni Isabel. Doon nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Clara. Tama si Leo. Ang taong ito ay tunay na nag-aalala. Attorney, kailangan po kayo ni Mr. Alcazar. Urgent po. Pero hindi po pwedeng malaman ni Ma'am Isabel. Nasaan ka ngayon? Magkita tayo desididong, sabi ni Marco. Makalipas ang 2 araw, isang ordinaryong sasakyan ang pumarada sa labas ng gate ng mansyon. Bumaba si Marco de Silva, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong may dalang isang basket ng mga prutas. Mukha siyang isang ordinaryong bisita, hindi isang kilalang abogado. Ito ang kanilang plano. Pinagbuksan siya ng gate ng gwardiya. Bisita po ni Sir Leo, sabi ni Marco na may kasamang magiliw ng ngiti. Matagal na kaming hindi nagkikita. Si Isabel ay wala sa bahay, na sa isa sa kanyang mga charity luncheon. Ito ang perpektong pagkakataon. Sinalubong siya ni Clara sa may pinto. Sa isang tinginan lang, nagkaintindihan na sila. Dinala ni Clara si Marco sa silid kung saan nagpapahinga si Leo. Pagpasok ni Marco sa silid, ang kanyang nangiti ay biglang naglaho. Nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan, ang dating masigla at makapangyarihang si Leo, na ngayon ay nakaupo sa isang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang katawan ay walang buhay,
Leo, anong nangyari sa'yo? Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pag-aalala. Lumapit siya at niyakap ang kaibigan. Luha ang pumatak sa mga mata ni Leo. Ang makita ang kanyang matalik na kaibigan pagkatapos ng mahabang panahon ay parang pag-uwi sa isang ligtas na kanlungan. Isinara ni Clara ang pinto. Attorney, maupo po kayo. Sa sumunod na kalahating oras, sa pamamagitan ng mga sulat ni Leo, sa papel at mga paliwanag ni Clara, isinalaysay nila ang lahat, ang pagbebenta ng bahay sa Tagaytay, ang special power of attorney, ang malamig na pakikitungo ni Isabel at ang kanilang hinala. Habang nakikinig ang mukha ni Marco, ay unti-unting nag-iiba. Ang pag-aalala ay napalitan ng galit. Kinuha niya ang kopya ng SPA na nakuha ni Clara mula sa tablet ni Isabel. Kalokohan bulong ni Marco habang binabasa ito. Masadong malawak ang SPA na to. Binibigyan siya nito ng lubos na kapangyarihan sa lahat ng ari-arian mo, hindi lang ang mga shares ng kumpanya. Leo, bakit mo ito pinirmahan? Nagsulat si Leo sa papel, ang kanyang mga kamay ay galit na nanginginig. Nagtiwala ako. Napabuntong hininga si Marco. The document is legally binding. May karapatan siyang ibenta ang bahay. At kung magpapatuloy ito, baka isang araw wala nang matira sa'yo. Isang malamig na takot ang gumapang kay Leo. Pero pagpapatuloy ni Marco ang kanyang mga mata, ay biglang nag-apoy. May paraan para labanan ito. We can revoke the SPA, pero kailangan nating patunayan na ikaw ay nasa tamang pag-iisip at may kakayahang magdesisyon para sa iyong sarili. At kailangan nating gawin ito bago niya maisara ang bentahan. Tumingin si Marco kay Clara. Clara, kailangan kita. Kailangan mong maging testigo sa kanyang paggaling. Document everything. Videos, notes, dates. Kailangan nating ipakita ang kanyang pag-unlad. Tumango si Clara. Ginagawa ko na po. Pagkatapos bumaling si Marco kay Leo. At ikaw, kaibigan, sabi niya, ang kanyang boses ay naging seryoso. Simula ngayon ang paggaling mo ay hindi na lang para sa sarili mo. Ito na ang ating magiging sandata. Doblehin mo ang iyong pagsisikap. But you have to be smart. Nagkaroon ng makahulugang tinginan sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Kailangan mong itago sa kanya ang tunay mong kalagayan, sabi ni Marco. Hayaan mong isipin niyang wala ka pa ring pag-asa. Hayaan mo siyang maging kampante. The element of surprise is our greatest advantage. Naintindihan ni Leo. Ang laro ay nagsimula na. Simula sa araw na yon ang bahay ay naging isang entablado. Sa araw si Leo ay ang mahinang pasyente at si Clara ay ang masipag na therapist. Ngunit pagsapit ng gabi o tuwing sigurado silang wala si Isabel, ang therapy room ay nagiging isang training camp. Pilit na pinapalakas ni Leo ang kanyang mga binti. Sa tulong ni Clara, sinusubukan niyang tumayo, kumapit sa parallel bars. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. Sinusubukan niyang bumigkas ng mga salita, paulit-ulit hanggang sa mamaga ang kanyang lalamunan. Marco Cla. Raba, hi. Si Clara naman ay abala sa pagtatala ng lahat. Bawat maliit na pag-unlad ay may petsa at oras. Lihim siyang kumukuha ng mga video gamit ang kanyang telepono. Ipinapakita ang pagtayo ni Leo, ang paghawak niya sa baso, ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, pagkatapos ng isang nakakapagod na sesyon, nagsulat si Leo sa isang maliit na whiteboard na dinala ni Marco. Salamat, Clara. Ngumiti si Clara, pagod ngunit masaya. Walang anuman po, Mr. Alcazar. Ginagawa ko lang po ang tama. Umiling si Leo. Kinuha niya ulit ang marker at nagsulat. Hindi. Sinasalba mo ako. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Clara ang lalim ng kanilang koneksyon. Hindi na ito tungkol sa trabaho o sa pera o sa utang na loob. Ito ay tungkol sa 2 taong nagtutulungan upang labanan ang kadiliman. At sa gitna ng pagpaplano at pag-iensayo para sa digmaan, isang bagay na hindi nila inaasahan ang nagsimulang
mamukadkad isang pagtitingin ng higit pa sa pagkakaibigan. Dumating ang araw na matagal nang kinatatakutan at pinaghahandaan ni Leo. Isang Sabado ng umaga, inanunsyo ni Isabel na may maliit na pagtitipon na magaganap sa kanilang bahay. It's just the family lawyers and Mr. Tan the buyer, sabi niya kay Clara habang inaayusan ang sarili sa harap ng salamin. Ang kanyang boses ay puno ng kaswal na tono, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Ito na ang araw ng kanyang tagumpay. Make sure Leo is presentable. Kailangan niyang makita ang transaksyon para walang masabi ang mga tao. Para kay Isabel, ang pagharap ni Leo sa pagtitipon ay isang formalidad lamang, isang palabas para maging lehitimo ang lahat. Hindi niya alam na ito rin ang huling akto ng kanyang sariling dula-dulaan. Inihanda ni Clara si Leo. Pinili niya ang isang simpleng barong Tagalog na paborito nito, inayos ang buhok nito at tinitigan ito sa mata. Handa na po ba kayo, pabulong niyang tanong. Isang mabagal, ngunit matatag na tango ang isinagot ni Leo. Sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng takot. Tanging isang malamig at determinadong kalmado. Itinulak ni Clara ang wheelchair papunta sa sala kung saan naghihintay na ang lahat. Naroon si Isabel, nakangiti ng matamis sa isang matabang lalaking sino, si Mr. Tan. Nasa isang sulok naman ang abogado ni Isabel, isang makinis na lalaking abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa isang mesang gawa sa salamin. Si Marco de Silva ay dumating din kunwari bilang personal na abogado ni Mr. Alcazar na mag-oobserba lamang. Ang presensya niya ay nagbigay ng karagdagang lakas ng loob kay Leo. And here's my dear husband now, sabi ni Isabel. Lumapit at hinalikan si Leo sa noo, isang halik na kasing lamig ng yelo. Leo darling, this is Mr. Tan. He's a great admirer of your work. Ngumiti si Mr. Tan kay Leo. It's an honor, Mr. Alcazar. Your home in Tagaytay is a masterpiece. I will take good care of it. Walang emosyong ipinakita si Leo. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Umupo si Isabel sa tabi ng kanyang abogado. Well, I believe we're all here. Shall we proceed? Inilatag ng abogado ni Isabel ang mga dokumento. This is the final deed of absolute sale for the Tagaytay property, anunsyo niya. Everything is in order based on the special power of attorney executed by Mr. Alcazar in favor of his wife, Mrs. Isabel Alcazar. Kinuha ni Isabel ang isang mamahaling pluma. Ang kanyang kilos ay parang isang seremonya. Bago siya pumirma, tumingin siya sa buong silid, isang mapagtagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. This is a difficult decision, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan. We have to sell this property to cover Leo's extensive and very expensive medical treatments. Everything I do is for him. Tumango-tango si Mr. Tan at ang abogado ni Isabel puno ng simpatiya. Si Clara na nakatayo sa likod ng wheelchair ni Leo ay naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha sa sobrang galit. Itinapat ni Isabel ang dulo ng pluma sa linya kung saan siya pipirma. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ito na ang sandaling iyon, ang pagtatapos ng lahat para kay Leo. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang boses ang bumasag dito. Isang boses na garalgal, medyo mahina, ngunit malinaw at puno ng kapangyarihan. Tumigil ka, Isabel. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa gitna ng sala. Ang pluma ay nabitawan ni Isabel at gumulong sa mesa. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na para bang nakakita siya ng multo. Tumingin siya kay Leo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Si Mr. Tan ay napanganga. Ang abogado ni Isabel ay natigilan. Dahan-dahan gamit ang lakas mula sa kanyang kaliwang braso, itinulak ni Leo ang kanyang sarili para tumayo mula sa wheelchair. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit sa tulong ng pagkapit sa braso ni Clara, nagawa niyang tumayo. Payat medyo hukot, ngunit nakatayo.
Anong, paano nauutal na, sabi ni Isabel. Nagulat ka ba, mahal ko? Sabi ni Leo, ang bawat salita ay mas nagiging malinaw habang nagsasalita siya. Nagulat ka ba na ang lalaking inakala mong habambuhay ng pipi at lumpo ay nakakatayo at nagsasalita na ngayon sa harap mo? Tumayo si Marco at lumapit sa tabi ni Leo. The show is over, Isabel. Malamig na, sabi ni Marco. My client, Mr. Leonardo Alcazar, in his full and sound mind, is hereby revoking the special power of attorney he previously granted you, effective immediately. Inilabas ni Marco ang isang dokumentong may pirma ni Leo, isang pirma na nanginginig, ngunit malinaw at inilapag ito sa mesa. This transaction is null and void. This is impossible. He's not well. Si Isabel ay hindi na makabuo ng isang buong pangungusap. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi ako well, tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay tumataas na puno ng sakit at galit na naipon sa loob ng maraming buwan. Minahal kita, Isabel. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. At nang ako'y bumagsak, ano ang ginawa mo? Tinalikuran mo ako. Pinabayaan. At sa huli ninakawan. Bumaling siya kay Mr. Tan. I'm sorry, Mr. Tan. My house is not for sale. Si Mr. Tan na nakabawi na sa gulat ay mabilis na tumayo. I understand. I apologize for the intrusion. Kinuha niya ang kanyang gamit at mabilis na umalis. Kasunod ang natatarantang abogado ni Isabel. Naiwan sa silid sina Leo, Clara, Marco at isang tulalang si Isabel. Napaluhod si Isabel sa sahig. Leo, please, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya, umiling si Leo. Bawat kilos mo ay plinano. Akala mo sa pagkawala ng boses ko, nawala na rin ang isip ko. Akala mo sa pagkalumpo ko, naging bulag na rin ako. Lumapit siya, bawat hakbang ay mabigat, ngunit matatag. Habang nakaalalay si Clara, tumayo siya sa harap ng kanyang asawa na ngayon ay nakaluhod. Tapos na tayo, Isabel. Tapos na ang lahat. Ang mga salitang yon, ang huling pako sa kanyang kabaong. Si Isabel ay napahagulgol, hindi na dahil sa pag-arte, kundi dahil sa tunay na pagkatalo. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang mga plano, ang kanyang hinaharap. Lahat ay naglaho sa isang iglap dahil sa isang lalaking minamaliit niya, isang lalaking nagawang bumangon mula sa abo. Ang mga araw na sumunod sa malaking paghaharap ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang mabigat at malungkot na katahimikan ng dati, kundi isang payapang katahimikan, ang uri ng katahimikan na dumarating pagkatapos ng isang malakas na bagyo, kung kailan ang hangin ay malinis at ang lahat ay tila nagsisimula muli. Kinabukasan, matapos ang insidente, walang salitang umalis si Isabel. Iniwan niya ang kanyang mga mamahaling damit alahas at ang buhay na pinaghirapan niyang buuin sa pamamagitan ng pagkukunwari. Isang van ang dumating para kunin ang kanyang mga gamit. Hindi na niya hinarap si Leo. Ang kanyang pagkatalo ay lubos at ang kanyang kahihiyan ay hindi masukat. Iniwan niya ang isang sulat sa kanyang dating silid, isang maikling nota na puno ng paninisi. Sinisisi si Leo sa pagiging mahina, sinisisi si Clara sa pagiging ahas, sinisisi ang tadhana. Ngunit wala nang bigat ang kanyang mga salita. Sinimulan ni Attorney Marco ang proseso ng diborsyo. Ito ay naging mabilis at simple dahil sa mga ebidensyang hawak nila at sa pag-amin na rin ni Isabel sa kanyang mga pagkakamali sa harap ng kanilang mga abogado. Ang mansyon na dati parang isang malamig na museo ay unti-unting nagkaroon ng init. Ang mga bintana ay laging bukas, pinapapasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Ang mga kasambahay ay mas madalas nang nangumingiti, tila nakahinga sila ng maluwag. Para kay Leo, ang pag-alis ni Isabel ay simula ng isang bagong yugto ng kanyang paggaling. Hindi na niya kailangang magtago.
Ang kanyang buong lakas at atensyon ay naibuhos niya sa kanyang physical therapy. Ang therapy room ay hindi na isang lihim na kampo, naging isang lugar ito ng pag-asa. Sa tulong ni Clara, mas naging agresibo ang kanyang mga ehersisyo. Mula sa pagtayo, sinubukan niyang humakbang. Ang una niyang mga hakbang ay nanginginig at alanganin tulad ng isang sanggol na natututong maglakad. Ngunit sa bawat hakbang naroon si Clara, nakaalalay nagbibigay ng lakas. Kaya niyo yan, Mr. Alcazar, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghihikayat. Focus lang po sa susunod na hakbang. Isang araw, habang sila'y nag-eensayo, biglang tumigil si Leo. Tinitigan niya si Clara. Clara, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon. Huwag mo na akong tawaging Mr. Alcazar. Leo. Ang pangalan ko ay Leo. Ngumiti si Clara. Isang matamis at nahihiyang-hihiyang niyang ngiti. Sige po. Leo, ang simpleng pagbabagong yon ay nagmarka ng isang pagbabago sa kanilang relasyon. Hindi na siya ang pasyente at ito ang therapist. Sila ay dalawang tao na naglalakbay ng magkasama sa isang landas ng paghilom. Naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain ang pag-aalaga sa hardin. Si Leo na ngayon ay nakakalakad na gamit ang isang tungkod, ang nagtuturo kung aling mga halaman ang dapat diligan o putulan. Si Clara naman ang gumagawa. Habang sila'y magkasama sa ilalim ng araw, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangarap ni Clara na makapagtapos ng pag-aaral, tungkol sa mga paboritong libro ni Leo, tungkol sa musika, sining at buhay. Natuklasan ni Leo ang isang mundo sa katauhan ni Clara, isang mundong simple, tapat at puno ng kabutihan. Nalaman niya ang tungkol sa sakripisyo nito para sa kanyang ina, ang mga pangarap nitong napaglipasan ng panahon dahil sa mga responsibilidad. Nakita niya ang lakas sa likod ng kanyang mahinahong kilos. Natuklasan naman ni Clara ang isang Leo na iba sa kilalang arkitekto. Nakilala niya ang isang lalaking may malalim na pagmamahal sa kalikasan, isang taong may pusong sensitibo at isang isipang puno ng mga kwento. Nakita niya ang lalaki sa likod ng wheelchair, sa likod ng pangalan, sa likod ng yaman. Isang hapon, habang sila'y nagkakape sa veranda, tinitingnan ang papalubog na araw, nagtanong si Clara. Leo, mahinahon niyang sabi, "Masaya ka na ba?" Tumingin si Leo sa malayo sa mga kulay kahel at lila ng langit. Hindi ko alam kung masaya ang tamang salita, pag-amin niya. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nararamdaman kong, totoo ako. Wala nang pagkukunwari. Ito ako. May kapansanan, may mga sugat, pero buo. Bumaling siya kay Clara at sa kanyang mga mata, may isang bagong damdamin na kumikinang, isang damdaming matagal na niyang sinusubukang itago. Kahit sa sarili niya. At ikaw, Clara, sabi niya, malaking bahagi ka niyan. Napayuko si Clara, naramdaman ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang puso niya ay tumibok ng mabilis. Alam niya ang ibig sabihin ng mga titig ni Leo. At ang mas nakakatakot at nakakatuwa ay alam niyang ganoon din ang nararamdaman niya. Ngunit may isang pader sa pagitan nila. Ang anino ng nakaraan, ang agwat sa kanilang edad at estado sa buhay. Ang takot na baka ang nararamdaman nila ay bunga lamang ng mga pinagdaanan nila ng magkasama. Ang paghilom ay hindi lamang pisikal. Para kay Leo ito ay ang pagpapatawad sa sarili, sa pagiging bulag, sa katotohanan. Ito ay ang muling pagbuo ng tiwala sa kapwa. Para kay Clara ito ay ang pag-alam kung saan nagtatapos ang kanyang tungkulin bilang isang tagapag-alaga at kung saan nagsisimula ang kanyang nararamdaman bilang isang babae. Ang kanilang mga puso ay sabay na gumagaling, ngunit pareho silang maingat. Naghihintay, nagmamasid. Hinihintay kung kailan tuluyang titigil ang ulan at kung ano ang isisilang ng bagong umaga. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-ulan ay napalitan na ng malamig na simoy ng Disyembre.
Ang mga sugat kapwa pisikal at emosyonal ay unti-unti nang naghihilom. Si Leo ay nakakalakad na ng halos walang tulong mula sa kanyang tungkod. Ang kanyang pananalita ay malinaw na bagamat may bahagyang paghila pa rin sa kanang bahagi ng kanyang bibig. Isang permanenteng paalala ng kanyang pinagdaanan. Isang umaga ng Sabado, ginising ni Leo si Clara ng maaga. Mag-empake ka ng damit para sa maghapon, sabi niya isang misteryosong ngiti sa kanyang mga labi. May pupuntahan tayo. Hindi na nagtanong pa si Clara. Ang tiwala sa pagitan nila ay ganap na. Sumakay sila sa isang komportableng SUV na minamaneho ng isang pinagkakatiwalaang driver ni Leo. Ang biyahe ay tahimik, ngunit puno ng pananabik. Habang paakyat sila sa mga palikong daan, natanaw ni Clara ang pamilyar na tanawin. Tagaytay bulong niya. Tumango si Leo. Oras na para bumalik sa bahay. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na gate na gawa sa kahoy at bato, bumungad sa kanila ang isang bahay na tila lumabas sa isang panaginip. Ito ay hindi isang mansyon, kundi isang maluwag na tahanan na gawa sa kahoy salamin at adobe, perpektong nakayakap sa gilid ng isang bangin na may tanawin ng bulkang Taal. Ito yun, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Bumaba sila ng sasakyan. Nagulat si Clara nang makitang malinis ang paligid. Ang mga halaman ay naalagaan at ang mga bintana ay kumikinang. Si Attorney Marco na nakangiti ang sumalubong sa kanila sa may pinto. Welcome back, Leo, sabi ni Marco, tinapik ang balikat ng kaibigan. Clara, pumasok sila sa loob. Ang bahay ay puno ng liwanag. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela, ngunit ang buong lugar ay may amoy ng kalinisan at sariwang hangin. Inasikaso na ni Marco ang lahat paliwanag ni Leo. Pinalinis niya at pinaayos. Gusto kong makita mo ito sa tunay nitong ganda. Nagpaalam si Marco, sinabing may mahalaga siyang aasikasuhin at iniwan silang dalawa. Iginiya ni Leo si Clara papunta sa isang malawak na beranda. Ang tanawin ay nakapigil hininga. Ang lawa ay isang perpektong salamin sa ilalim ng kalmadong langit. Dito panimula ni Leo, dito ko dinala si Isabel nung bago pa lang kami. Dito ko binuo ang mga pangarap namin. Akala ko may pait sa kanyang boses, ngunit wala ng galit. Tanging pagtanggap. Leo, hindi mo kailangan, Clara, putol niya lumingon para harapin ito. Kailangan kong sabihin sa'yo ito. Dahil sa lugar na ito kung saan nagsimula ang isang kasinungalingan, gusto kong magsimula ng isang katotohanan. Huminga siya ng malalim. May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa'yo. Tungkol sa mga huling linggo, bago ang paghaharap namin ni Isabel. Tumingin si Clara sa kanya nag-aantay. Ang totoo niyan, pagpapatuloy ni Leo, mas mabilis ang naging paggaling ko kaysa sa ipinapakita ko sa'yo. Noong mga panahong iyon, kaya ko nang tumayo mag-isa ng mas matagal. Kaya ko nang bumigkas ng mga buong pangungusap kahit paunti-unti. Pero itinago ko ito. Itinago ko ito maging sayo. Gulat ang mababakas sa mukha ni Clara. Bakit? Dahil sa takot pag-amin ni Leo. Natakot ako na baka kapag nalaman ni Isabel na gumagaling na ako, mas lalo siyang maging desperada. Baka may gawin siyang mas masama. At tumigil siya, tila nag-aalangan. Natakot din akong baka kapag nalaman mo, isipin mong hindi mo na ako kailangan. Baka iwan mo ako. Ang huling mga salita ay halos isang bulong. Isang luha ang pumatak sa mata ni Clara. Hindi ko kailanman gagawin yon. Alam ko na ngayon, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala ng lubos. Noong mga panahong yon, ikaw na lang ang pinanghahawakan ko. Ang pag-aalaga mo ang naging santuwaryo ko. At ang isiping mawawala ka, mas masakit pa kaysa sa epekto ng stroke.
Hinawakan niya ang mga kamay ni Clara. Ang mga ito'y mainit at totoo. Clara, tinulungan mo akong ayusin ang sirang katawan ko. Pero ang mas mahalaga, tinulungan mong paghilumin ang wasak kong kaluluwa. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pag-aalaga, ang tunay na katapatan. Dahan-dahan may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na gawa sa pilus. Binuksan niya ito. Sa loob isang singsing, hindi ito malaki o marangya, kundi isang simple at eleganteng gintong singsing na may isang maliit na perlas sa gitna. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay dahil alam na nating walang ganoon. Sabi ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi rin ako ang dating Leo Alcazar na puno ng lakas. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang pusong tapat, isang isipang hahangaan ka araw-araw, at isang buhay kung saan ikaw ang magiging sentro. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clara. Clara Santos, pakakasalan mo ba ako? Hindi bilang isang mayamang amo, kundi bilang isang lalaking natagpuan ang kanyang sarili sa tulong mo. At ngayon, ay gustong gugulin ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay kasama ka. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Clara. Mga luha ng saya ng pag-asa ng pag-ibig na hindi niya inakalang mararamdaman. Oo, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang masayang hikbi. Oo, Leo, pakakasalan kita, ngayon, bukas, at magpakailanman. Isinuot ni Leo ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. At sa sandaling iyon, parang huminto ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang banayad na simoy ng hangin mula sa lawa. Niyakap niya si Clara, isang yakap na puno ng lahat ng mga salitang hindi nila masabi. Sa wakas, tuluyan nang tumigil ang ulan sa buhay ni Leo. At sa pagtigil nito, isang bahaghari. Ang lumitaw, isang bahaghari na may pangalang Clara. Sila ay 2 taong sinubok ng tadhana, ngunit sa kanilang mga sugat, natagpuan nila ang tunay na paghilom. At sa lugar kung saan minsan nang naghari ang kasinungalingan, isang bagong kwento ng totoo at wagas na pag-ibig ang nagsimulang isulat.